Pilipino sa ibayong dagat. Mabuhay po kayo! Ito po ang babasahin ko ay pahayag ng aming koalisyon ng Estados Unidos, Canada at Australia. Okay? Kaya kami po ay gusto ko sabihin sa inyo na kung kayo ay very passionate sa mga nangyayari ngayon, ay kami ganun din. Kaya nga lang wala kami dito. Ngayon ako nandito, no? Pero yung mga kasamahan ko ngayon, nasa online rally. Okay? Nag-online rally din po sila ngayon. Kaya importante, basahin ko itong aming madamdaming statement, no? Nakikiisa kami sa pagkilos ng masang Pilipino sa harap ng Senado at Korte Suprema. Kaming mga overseas Filipinos, mga migrante, mga overseas workers, dual citizens katulad ko, at mga Pilipino sa labas ng bansa ay mariing hindi tinatanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Amyandahan daw o ibasura na. Alam namin na mahirap ang ekonomiya sa inang bayan, kaya nga nagbakasakali sa ibang bansa. Kung mayroon mang kaunting pag-asa at liwanag kaming nakikita kahit papaano, ay may konstitusyon tayo na naglalaman ng artikulo sa pananagutan ng mga opisyales sa panahon ng pang-aabuso. Ang panahong iyon ay ngayon. Paano mga naiwanan naming pamilya? Paano kami babalik kung ang mismong mga demokratikong institusyon ang nagbabaklas sa mga mekanismo ng gobyerno para ang mga tiwali ay patalsikin? Kung ang mga magnanakaw, mga tamad at abusadong opisyales, Vice President man o husgado, ay mananatili na matagal, anong uri ng bayan ang maghihintay sa aming pagdalaw at pagbabalik? Korte Suprema, mahiya kayo! Hindi kayo ang ahensya na dapat nagpatupad ng salitang forthwith. Bakit pagigil na gigil kayo? Para pabilisin ang todo ang desisyon. Paano kayo nagkaroon ng unanimous decision na sa napakaliit na panahon sa gitna ng pagbaha at pagbagyo sa Metro Manila? Walang oral argument, walang debate sa mga husgado. Gusto naming malaman kung nabasa niyo ba talaga ang 97-page na desisyon o baka dilaan niyo na lang sa text messaging. May trabaho ang bawat ahensya ng gobyerno sa usapin ng impeachment. Hindi yan trabaho ng Korte Suprema. Ang trabaho nyo ay ipatupad at ipagtanggol ang konstitusyon na ang pagunahing hangarin ay ipagtanggol ang sambayanan laban sa mga tiwali, hindi magbigay ng proteksyon sa pamilya na nag-appoint sa inyo. Sisingilin namin kayo. At ito po naman ang aming pahayag sa Senado. Senado, simula ng paglilitis. Sabi ni Senate President Chis Escudero, ang impeachment court daw ay ang tangi at pinakamakapangyarihan sa paglilitis. Bakit hindi ninyo patunayan? Total may motion for reconsideration na hinain at hindi pa pinal ang desisyon. Wasak na ang reputasyon ng Senado. May pagkakataon kayo mula Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo na simula ng paglilitis. Pero dahil sa intensyon niyong palabuin at kitilin ang kaso at ipasa ang sisi sa Korte Suprema, umabot tayo sa puntong posibleng wala ng paglilitis, hindi lang kay VP Sara, pati sa lahat ng darating na mandarambong at abusadong opisyales. Pati si Marcos, palibhasa, pareho kayong magnanakaw. Umampi na rin sa inyo sa halip na ipagtanggol ang konstitusyon. Marcos, Senado, Escudero, Korte Suprema, hindi namin kayo
tayong lahat. Ito po ay pahayag ng mga organisasyon sa ilalim ng Full Accountability Now Coalition. So babasahin ko lang po, Global Transparency and Transformation Advocates Network o GTAN, Filipino-American Human Rights Alliance o FARA, US Pinoys for Good Governance, Bayan of USA at Canada, Malaya USA at Canada, Global Pinoy Diaspora Canada, Akbayan North America, at ang aking organisasyon, Australians for Philippine Human Rights Network. So muli, mabuhay po tayong lahat, ipaglaban ang ating mga karapatan, litisin si